Magandang hapon sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Danilo. Isang avid fan po ako. Marami na akong napakinggan na kwento sa inyo. Kaya naman, na-inspire akong magpadala na rin ng sarili kong kwento. Mga idol, dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Michael. Dahil parehong lalaki, kaya lumaki kaming malapit sa isa't isa. Bilang bunso, ginawa kong idolo ang kuya ko. Kung ano ang nakikita ko sa kanya, ginagaya ko. Pero habang lumalaki, syempre, hindi na iiwasan ang mga pagbabago. Ako ang naging pasaway at si kuya naman ang naging the good son ng pamilya. Pero kahit ganoon, naging solid pa rin ang pagiging magkapatid namin. Kaya lang, hindi maiiwasan ang mga dumarating na pagkakataon na susubok sa pagiging magkapatid naming dalawa. Ay nako, ano na namang ginagawa mo dito? Oh, buko pa eh. Ubusin mo na yan ha. Parang bahay mo lang ah. Basta-basta ka na lang pumapasok. Hingi ako ng juice, nauuwaw ako. Yung mo, naglakad lang nga lang ako, ang init pa sa labas. Uy, juice! Aba, ibang klase ka rin eh no. Katulong mo ako. Doon sa kusina, kumuha ka ng maiinom mo. Mabilaukan ka sana. Ay naku, sige na nga. Uy! May fried chicken dito, kanino to? Uy, akin na lang ha. Ano yan pare? Unat naman ito. Hindi man lang crispy pero sige, pwede na nga to. Kanina pa ako nagugutom eh. Ikaw na nga tong nangreid ng kusina eh. Nagre-reklamo ka pa. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Mangistorbo ka na naman. Tingnan mong nagre-review ako. Sus! Anong review? Huwag na, madali lang naman yung exam bukas eh. Mamaya mo na gawin yan. Alam ko na kung bakit ako ang iniistorbo mo. Nandun si Diana sa bahay niyo, no? Hindi mo maatim na naglalambingan yung dalawa sa harap mo. Sus! Alam mo, sige, isa pa. Isa pang banggit mo sa mga pangalan na yan, ibabato ko tong kinakain ko sa'yo. Oh, teka. Bakit sa akin ka nagagalit? Kasalanan ko ba na in love ka sa girlfriend ng kuya mo? Kung ako sa'yo, palitan mo na yan si Diana. Maghanap ka na lang ng iba. Dami-dami dyan eh. Kasi kahit anong gawin mo, wala ka ng pag-asa doon. Alam mo, tol, kung kaya ko lang eh. Di sana matagal ko nang ginawa yan na naka-move on na ako dun sa Dayanang yun. Pero anong magagawa ko? Ang kulit nitong nararamdaman ko eh. Nagmahal ng maling tao, yun. Sobrang maling tao talaga. Ang corny mo, pre. Di bagay sa'yo yung ganyan. Ay, nako. Alam nang bawal, hinahayaan mo pa. Kaya yan tuloy. Kapag nandyan si Diana sa bahay nyo, kung saan-saan ka pumupunta. At uuwi ka na lang kapag wala na siya. Ako, Danilo. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Ano nga magagawa ko? Alam nga naman, torturein ko yung sarili ko na nakikita ko silang dalawa eh. Ito mo lang gagawin ko. Oh, pupunta na lang ako, busog pa ako dito. Kasi yung si kuya, tatay-tahimik lang yung si kuya pero mabilis talaga yun sa mga babae, ewan ko ba. Tapos, naunahan ka kay Diana. Ikaw pala may kasalanan eh. Ang bagal mong kumilos. Naunahan ka tuloy ng kuya mo. O, sinong parang batang nagmamaktol ngayon, di ba? O, ewan ko sa'yo. Una. Alam mo, hindi ka lang nakakatulong eh. Kaya ako pumunta dito para mawala yung inis ko. Ganito na lang ha, uminom na lang tayo. Ayoko! Nasisira na yung kidney ko dyan eh. Alam ko namang gusto mo. O na, libre ko.
O, samahan mo lang ako minom. Sige na. Naku, nakakainis ka talaga. Ito na nga. O, sandali lang. Alam mo talaga to. Bibihis lang ako. Si Diana. Siya ang nagiging dahilan kung bakit malaki ang inggit ko kay Kuya Michael. Ang totoo niyan, ako ang unang nagmahal sa kanya. Mukha lang akong babaero, pero sa babaeng nagugustuhan ko, mabagal ako. Kaya ayun, naunahan ako ng kuya ko. Dahil kapatid ko nga siya, edi ako na ang nagparaya. Nagmahal ng palihim, nasasaktan ng palihim. Ang saya, di ba? Ikaw talaga, Danilo. Mas lalo mo kong pinapatabay. Di mo ba alam, nagda-diet ako? Alam mo, hindi mo na kailangan ng mga diet-diet na yan. Wala kang tanghalian, di ba? O pues, ngayon ka bumawi. Masama naman yung masyado mong ginugutom yung sarili mo. Ay nako, kaya lang naman ako hindi nananghalian. Kasi wala akong gana kumain. Hindi ako nakakaramdam ng gutom. Alam mo na, dahil dun sa away namin ni Michael. Ano ba kasi nangyari? Wala namang nabanggit sa akin si kuya eh. Sige na, sabihin mo na sa akin. Mas magandang may pinagsasabihan ka ng problema mo. Okay. Sige na nga. Actually, feeling ko, ako rin naman yung may kasalanan eh. Masyado yata kasi ako nag-react. Bale, ganito kasi yun. Magkasama kami kahapon ng kuya mo. Tapos, nagpe-Facebook siya. Tapos, tiningnan ko yung messenger niya. Nung una nga, ayaw pa niyang ipakita. Pero, syempre ako, dahil dun, mas lalo ako na-curious. Kasi, bakit nga ayaw niyang ipakita, di ba? So, meaning, may makikita akong hindi maganda. Teka, ibig sabihin may ibang babae si kuya? Hindi ganun. May nagchat lang sa kanyang babae. Cassandra daw yung pangalan. Kilala mo ba siya? Oo. Kilala ko nga yun. Nakuwento nga sa akin ni kuya yun. Teka, may gusto sa kanya yun eh. Yun na nga. Matagal ko nang alam na may gusto sa kanya yung Cassandra na yun. Kaso nga lang, iba na kasi yung nababasa ko eh. May kasama ng I love you, I miss you. Though, hindi naman siya nagre-reply. Kaya lang alam mo na, nagsiselos ako. Tapos, ayun na nga, nag-away na kami. Anong sabi niya? Wala naman daw siyang ginagawa. Bakit sa kanya daw ako nagagalit? Ang katwiran ko naman, kung ayaw niya talaga ako magselos, ibablock niya yung babae. Gagawa siya ng paraan para lumayo dun sa Cassandra na yun. Kaso, ayun, hinahayaan niya lang. Kaya yung isa, iniisip ko na okay lang kahit mali na yung ginagawa. Tama naman eh. Kung talaga ayaw ni kuya na magselos ka, dapat gagawa siya ng paraan para layuan niya yung babae. Common sense, di ba? Lalo na magkarelasyon kayong dalawa. So, sa tingin mo, hindi ako OA? Hindi. May karapatan kang magselos kasi girlfriend ka. Kahit naman siya kapag may nabasa siyang nagme-message sa'yo. Kahit hindi mo sinagot, magsiselos pa rin yun. Talaga ba? Naramdaman ko kasi na parang ako yung may kasalanan kung bakit kami nagtalo. Nagselos lang naman ako kasi, syempre, araw-araw niyang kasama yung babae na yun. Sinong girlfriend ang hindi kakabahan sa ganun, di ba? Ano ka ba? Hindi ka naman magsiselos ng walang dahilan. May mali rin si kuya, no? Alam mo, buti ka pa. Naiintindihan mo ko. Pero siya, ayun. Parang nakikipagmatigasan pa sa akin. Huwag kang mag-alala, ganito na lang. Pag uwi ko, kakausapin ko si kuya. Ipapamukha ko sa kanya na may mali rin siya. Naku, wag na. Baka kayo naman ang mag-away. Oh, ano naman ngayon? Magagalit siya sa akin dahil sinabihan ko siya na makipag-ayos sa'yo. Ibig sabihin nun, mataas ang pride nun. Pero huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Ako lang naman ang nakakagawang untugin ang ulo nun sa pader para magising. Thank you, Danilo ah. Mabuti na lang talaga nakakwentuhan kita ngayon.
kahit papano, eto, medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Ano ka ba? Wala yun. Alam mo naman na all out support ako sa inyo eh. Basta kapag inaway ka ulit ni kuya o kaya sino pa mang mga babaeng dumidikit sa kanya, sabi ka lang sa akin. Akong bahala sa kanya. Talaga? Oo. Kung hindi sila takot sa'yo, pues sa akin sila matakot. Tignan mo, biglang magsisilayuan yung mga yan kay kuya. At sa kapatid ko naman, sisiguraduhin ko magiging matino yun. Dahil once nalokohin ka niya, ako nang unang susuntok sa kanya. Pagtatanggol kita, kahit magkasiraan pa kaming magkapatid. Nagawa kong mapanatili ang pagkakaibigan namin ni Diana kahit girlfriend pa siya ni Kuya Michael. Parang doon ko na lang kasi nabubuhos ang pagmamahal ko sa kanya na habang tumatagal, parang napapansin kong pinapabayaan na ng kuya ko. Pasensya ka na ha. Nakakahiya naman sa'yo. Nakita mo akong ganito. Siguro, nagmumukha na akong tanga sa paningin mo. Hindi Hindi lang ako nagsasalita dahil gusto ko ilabas mo lahat ng nararamdaman mo. Alam mo kahit buong gabi ka pa umiyak, ayos lang. Ang mahalaga gumaan yung pakiramdam mo. Hindi ko magets yung nangyari. Sa pagkakaalala ko kasi, wala naman akong ginawang mali. Wala akong pagkukulang. Nakita mo naman kung paano ko minahal yung kapatid mo, di ba? Pero bandang huli, ba't ganito? Wala pa rin. Hiniwan pa rin niya ako. Sigurado ka ba talagang ilang sinabi niyang dahilan? Wala ka bang naiisip na ibang dahilan para masabi niyang hindi na siya masaya sa'yo? For sure, may iba na yun. Kaya lang naman hindi nagiging masaya yung isang tao sa relasyon na meron siya. Kasi may nakita na siyang iba. Yung mas masaya. Naisip ko pa nga, baka masyado na akong naging boring. Huwag mong sabihin yan. Hindi naman yun totoo eh. Panigurado ako na wala lang talaga sa katinuan yung kapatid ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Ano pa nga, buddy? Kalimutan mo na siya. Maghanap ka na ng iba. Ang dami pang iba dyan eh. Mas gwapo. Mas mabait pa kaysa kay kuya. Ito naman, parang kala mo ganun lang kadaling mag-move on na. Alam ko, hindi ganun kadali pero wala namang ibang choice eh. Alam mo, yan si kuya, once na nag-decide na yan sa isang bagay, alam ko, malabo nang magbago pa yung isip niyan eh. Hindi, ibig mo sabihin, hindi na niya talaga ako babalikan. Hindi naman sa ganun. Ang ibig ko lang sabihin, kalimutan mo na lang siya. May darating pa naman sa buhay mo na mas magmamahal sa'yo kaysa sa naranasan mo kay kuya eh. Sigurado ako sa bagay na yun. Ikaw pa ba? Ang hirap naman ng ganito. 4 na taon kong iningatin yung relasyon namin tapos sa isang salita lang matatapos na yung lahat. Ano mas gusto mo? Yung nagsabi na sa'yo agad o yung mas pinapatagal pa? Kasi para sa akin, mas masakit yun. Siyempre mas gusto ko yung nagsabi siya sa akin agad. Pero ang sakit lang talaga kasi. Sobrang sakit na, Nilo. Kaya mo yan. Ikaw ba? Ikaw pa ba? Ikaw nga yung pinakamatapang na babae na kilala ko. Kaya naniniwala ako na makakayanan mo yan. Magiging ganyan ka lang sa una pero alam ko magiging maayos ka rin. Sisiguraduhin ko rin na mangyayari yun. Oy Danilo, saan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Pinuntahan ko si Diana sa bahay nila kaya ngayon lang ako nakauwi. Kasama mo pala si Diana. O kumusta siya? Ayos ah. Pagkatapos mong iwala yan, tatanungin mo kung kumusta na. Malamang
Hindi ako okay. Hindi na nga makahinga, kakaiyak eh. Ay nako, alam mo hindi mo ko naiintindihan eh. Kailangan kong gawin yun kesa naman sa magkunwari ako na masaya pa ako kay Diana pero ang totoo hindi na talaga. Hindi mas lalo lang siya masasaktan. Rinig ko na yan. Sige, tatanungin kita ngayon. Oh, Hindi ka lang ba talaga masaya o may iba kang babae? hindi mo kailangan malaman ang totoo ha. Kung ano man ang nangyari sa aming dalawa na lang yun ni Diana. Naintindihan mo? Gusto kong malaman kung anong ginawa mong kalokohan dahil kaibigan ko rin si Diana. Ay nako. Alam mo, hindi kasi ikaw yung kasama niya habang umiiyak siya. Oh, Hindi mo naririnig kung paano niya sinisisi yung sarili niya dahil iniwan mo siya. tapos? Ako yung nandun. Ako yung nandun, kuya. Ay. Kaya kailangan kong malaman kung ano ba talagang totoong nangyari. Alam mo, sabihin mo na lang kung may ibang babae ka. Kaya mo iniwan yung isa. Alam mo Danilo, O ano? ay, Tama ako ano? Dami pa dahilan. Alam mo kung anong problema sa'yo, kuya? ano? Nasa yun eh, pinakawalan mo pa. Eh, sus. Kumbaga, nasa tama ka na. Minali mo pa. Si Diana na yan, no? Ay, Kung ako ang tatanungin mo, sila yung pinakatamang dumating sa buhay mo. Hindi ka kasi marunong makontento sa kung anong meron ka. Alam mo, mukha ka lang namang matino eh. Pero sa loob-loob, itinatago ka rin kalokohan. Mali ba kung sasabihin kong nagagalit ako sa kuya ko? Na sa tuwing nakikita ko siya, parang gusto ko siyang bugbugin dahil sinasaktan niya ang babaeng mahal ko. Sinasayang ang babaeng pinapangarap ko. Dahil kung mali, handa kong pagbayaran ng kapalit noon dahil yun talaga ang nararamdaman ko kay Kuya Michael. Nagagalit dahil kahit alam kong hiwalay na sila, bawal ko pa ring mahalin si Diana dahil ex-girlfriend siya ng kapatid ko. Simula nung nagkahiwalay yung dalawa, ako ang naging sandalan ni Diana. Parati ko siyang sinasamahan kahit saan siya magpunta. Kakwentuhan kahit sobrang pagod ako sa araw na yon. Basta kung ano ang kailangan ni Diana, always to the rescue ako. Uy, Danilo, baka may mga gagawin ka naman talaga ha. Eh, hindi mo naman ako kailangan samahang mamasyal eh. Kaya ko naman to mag-isa. Nagawa ko naman na lahat. Okay na okay akong magliwaliw ngayon. Nga pala, anong balak mo sa birthday mo? Birthday? Oh, birthday mo. Di ba sa Friday na yun? Ay, oo nga no. Birthday ko na nga pala. Grabe, mismong birthday ko, nakalimutan ko. Buti na lang naalala mo. Matalas lang talaga yung memorya ko. O ano? Anong plano mo? Eh, wala siguro. Baka school bahay lang ang gagawin ko. Siyempre, alam mo na, fresh from breakup pa. Kahit 4 months ago pa lang. Kung sabihin dahil lang sa break na kayo ni Kuya, titigil mo na yung mundo mo. Hindi ka na magse-celebrate ng birthday mo. Di ba, anong sabi ko sa'yo? Mas marami ka pang makikilalang iba. Kaya dapat, hindi mo tinitigil yung pag-iikot ng mundo mo. Kasi sa bandang huli, ikaw lang din mahihirapan. Ano ka ba? Alam ko naman yun, oh. Siyempre, hanggang ngayon, may konting lungkot pa rin. Pero, masasabi kong, alam mo na, eto, nakaka-move on na ako kahit papaano. Eh, nagkakaroon na nga ako ng crush sa iba eh. Talaga? May crush ka? Sino naman yan? Secret. Kilala ko ba? Oo, kilalang kilala mo. Pero syempre, hindi ko sasabihin. Baka kasi mamaya, madulas ka sa kanya. May pagkadaldalero ka pa naman din minsan. Kaya secret na muna ngayon ha. Sige, ikaw bahala.
Kung sino man yan, ang swerte niya kasi ikaw yung nagkakagusto sa kanya. At kapag nalaman niya ni Kuya, naku, panigurado magsisisi na naman yun. Nagkausap kami kahapon. Ni Kuya? Bakit? Anong pinag-usapan ninyo? So ayun, humingi siya ng sorry sa akin. Kasi yun, saktan daw niya ako. Tapos ang sabi niya, may na-realize daw siya nung naghiwalay kami. Ano naman yun? Na mahal pa rin daw niya ako. Gusto nga niyang makipagbalikan sa akin. Ano? Teka, anong balak mo? Hindi ko alam. Siyempre, may part sa akin na, ayun, gusto ko pa rin na magkaayos kami. Mahal ko pa rin naman ang kapatid mo. Kaya lang, medyo natatakot na ako na kapag naramdaman niya ulit na hindi na naman siya masaya. Iwanan na naman niya ako. Ikaw, kung anong gusto mong gawin, sige, ikaw bahala. Pero advice ko lang, sana mas maging mautak ka ngayon. Wala akong pakialam kung kapatid ko man si Kuya pero para sa akin, hindi siya bagay sa'yo. Ako nang nagsasabi nun. Kung nagawa ka niyang iwan noon, hindi malabong gawin niya ulit yun sa'yo. Pero tulad na sabi ko, ikaw, kung anong gusto mo. Uy! Oh, sino naman yung kinakausap mo? Para kang timang dyan, ngingisi-ngisi ka pa. Ano ba yan? Si Diana, magka-chat kami ngayon. Si Diana? Mm. Ba't kayo magkausap? Ba wala na kayo? Hindi, nililigawan ko si siya ulit. Ang sabi ko, babawi ako sa kanya ngayon kasi sobrang laki nung kasalanan ko sa kanya noon eh. Kaya, dinadaan ko siya sa mga, pick-up lines. Sus, yan lang pala kaya mong gawin. Ano, hanggang pick-up line na lang ngayon si Diana? Siyempre hindi. Alam mo, sa linggo, sabay kaming magsisimba tapos siguro mamamasyal kami kung saan niya gusto pumunta. Baka naman sa ginagawa mong yan, umasa yung isa sa wala. Alam mo naman yung mga babae, once na masaktan, kahit kailan, hindi na nila makakalimutan kung anong ginawa mo. Iba si Diana. Mabait na tao to. At alam ko na matagal na niya ako napatawad. Kaya nga ako bumabawi, di ba? Isa pa, malakas ang pakiramdam ko na may pag-asang magkabalikan kami. Asa? Talaga, paano mo nasabi? Dahil pumapayag na siya makipag-date sa akin. Sinasagot niya lahat ng text, ng chat, ng tawag ko. O tingnan mo. Pumayag siyang magsimba kami ngayong darating na linggo. Tapos ano? Lulukoy mo na naman. Iiwan mo na naman. Alam mo kung ako sa'yo, huwag mo na siyang balikan. Alam ko rin naman nagagawin mo ulit yun eh. Hayaan mo na maging masaya si Diana. Doon na siya sa lalaking kaya siyang mahalin. Oo, sige. Alam ko, nagkamali ako. Hindi naman ako perpektong tao eh. Pero para sabihin ko sa'yo, mahal ko si Diana. At gagawin ko ang kahit na ano. Maging akin lang siya ulit. Naiinis na naman ako mga idol dahil yung pagkakataon na akala ko nakukuha ko na, mukhang ipagkakait na naman sa akin ang panahon. Naisip ko nga, kailan ba magiging akin si Diana? Kailan ba ako bibigyan ng pagkakataon ng panahon na maging masaya sa babaeng matagal ko nang minamahal? Oh, ikaw pala yan, Danilo. Anong ginagawa mo dito? At ano yung mga dala mo? Birthday gift ko sa'yo. Bulaklak, saka chocolate. Ikaw talaga. Nag-abala ka pa. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Mukhang marami kang admirers Dami mong bulaklak dito eh. Hindi. Galing yan sa kuya mo. Ha? Kay Kuya Michael? Oo. Masyadong pinanindigan ng pagbawi niya sa akin. Kaya yun,
Ang dami niyang pinadalang bulaklak. Tinuloy niya pala yung panliligaw niya ulit sa'yo, no? Oo naman. Alam mo, mas naging sweet siya ngayon. Mas naging ma-effort siya at alam mo, naramdaman ko talaga na gusto niya kaming magkabalikan. Kaya nga, eto, medyo pinag-iisipan ko ng may pagbalikan sa kanya. Ano? Teka, pero bakit? Anong bakit? Bakit mo pinag-iisipan na makipagbalikan sa kanya? Kasi nga, baka kasi pwede pa. Pero pinag-iisipan ko pa rin eh. Kasi alam mo na, medyo may trust issue na ako ngayon. Ano ka ba? Dinaan ka lang sa mga flowers na yan. Panlilibre kung saan-saan, bumigay ka na. Nakalimutan mo ba kung paano kanya sinaktan? Kung paano kanya iniwan noon? Paano ka naglupasay sa daanan noon? Paano kung hanggang sa umpisa lang siya? Paano kung saktan ka ulit noon? Minsan ka nang iniwan ni kuya. Minsan na siyang napamahal sa iba. Sa tingin mo, hindi posible na mangyari ulit yon? Akala ko ba mas magiging mauta ka? Bakit kinugulo mo na naman yung buhay mo? Eh bakit ba? Ba't ka ba nakikialam? Bumabawi naman yung tao ah. Pero may mga tao mas kaya kang mahalin. Bakit hindi ka na lang doon? Ba't kailangan sa kanya ulit? Eh ano bang problema mo? Bakit ganyan ka makapagsalita kay Michael? Parang hindi mo kapatid yung tao ah. Tsaka ano bang pinaglalaban mo? Pinaglalaban ko? Pagmamahal ko sa'yo. Yun yung pinaglalaban ko. Anong sinabi mo? Pagmamahal? Anong ibig sabihin nun? Mahal mo ako? Yan, ano ba? Matagal na kitang mahal. Matagal ko nang hinihiling na sana akin ka na lang. Na sana ako na lang yung mahal mo kaysa sa kuya ko. Alam kong mali na mahalin ka kasi mahal ka rin ng kapatid ko pero ano magagawa ko? Hindi ko rin naman kayang diktahan yung puso ko, di ba? Kung sinong mamahalin ko. Pero alam mo namang hindi pwede, di ba? Alam ko pero hindi ko matatanggap. Kasi nagawa ka na niyang saktan at iwan eh. At ako, ni minsan hindi ko ginawa yun sa'yo. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya na naman eh. Bakit hindi na lang ako, Diana? Alam, kalimutan mo na lang si kuya. Ako na lang. Diana, please oh. Ako na lang yung mahalin mo. Ako na lang. Diana, please, tayo na lang, please oh. Ako na lang. Hindi ko alam kung matatawa o matatangahan ako sa sarili ko. Alam ko naman na hindi ako magagawang mahalin ni Diana. At alam ko rin na kung papipiliin siya, si Kuya Michael pa rin ang pipiliin niya. Kaya hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nagawa ko pa ring umasa sa wala. Ang tanga, di ba? Ano na namang ginagawa mo dito, Danilo? Mag-usap tayo, please. Hindi pwede ngayon. Kung hindi ngayon, kailan? Hindi mo naman ako pwedeng iwasan ng basta-basta na. Danilo, please. Please, huwag ngayon. Ayoko. Gusto kong magkausap tayong dalawa. Dahil alam ko na yung nararamdaman mo para kay kuya, wala lang yan eh. Nadadala ka lang sa mga ginagawa niya sa'yo pero alam kong ako yung totoong nagmamahal sa'yo. Danilo. Mahal na mahal kita. Diana, mahal na mahal kita. At wala akong pakialam kung nakikipagbalikan pa sa'yo si kuya. Ilalaban ko yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako papayag na makuha ka niya ulit. Mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa kanya. Totoo ba yung narinig ko? Ha? Michael? Anong ginagawa niya dito? Tama ba yung pagkakarinig at pagkakaintindi ko na tinatabla mo ko ngayon? Ha? Sarili mong kapatid, kinakalaban mo? Oo. Kinakalaban kita kasi hindi ka marunong mag-alaga. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron ka. Pero kapatid mo ko! Kuya mo ko, ha? Napag-usapan na natin to, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo magmamahal ng iisang babae. Tapos ganito. Ganito yung malalaman ko na matagal na pala na may gusto ka kay Diana. Bakit? Kung sasabihin ko ba sa'yo na hiwalayin mo siya, iiwasan mo ba siya? Ay. Hindi naman, di ba? Sarili mo pa rin yung iisipin mo at kahit sabihin ko sa'yo na alam mo na ikaw ang pipiliin na Diana, ikaw naman ang... Ano? Ikaw ang mahal eh. Kaya nagparaya na ako. Ako na naman yung nagparaya eh. Ako na naman yung nagtiis. At nung sinaktan mo si Diana, ano?
Sino yung nasa tabi niya? Ako, di ba? Ako yung iniiyakan niya. Ako yung nagpawala ng sakit na binigay mo. Tapos ngayon, babalik ka na lang na parang walang nangyari. Kaya pala sinisiraan mo ako sa kanya. No? Ganun ba yan? Kaya ginagawa mo ang lahat para huwag siyang bumalik sa akin. Eh kahit naman hindi kami magkabalikan, di ba? Hindi mo man lang naiisip na hindi mo pa rin siya pwedeng mahalin dahil naging ex-girlfriend ko na siya. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, lalong-lalo na sa sasabihin mo. Inubaya mo ni. Inalagaan ko tapos kukunin mo na naman. Alam mo, hindi na ako papayag ngayon. Ipaglalaban ko yung gusto ko. Ang pagmamahal ko. Dahil sigurado ako na mas matino akong magmahal kaysa sa'yo. Mukha ka lang naman matino. Pero ang totoo, mas loko-loko ka pa kaysa sa akin. Loko-loko pa na, ha? Michael! Ano ba? Michael! Danilo, tama na! Tumigil nga kayong dalawa, ano ba? Tumigil na kayo, please. Tama na, Michael! Danilo, ano ba? Tama na nga yan, Michael! Ano ba, Danilo? Sinabi nang tumigil na kayong dalawa eh. Ano ba? Umuwi na nga kayong dalawa? Bakit pati ako? Ha? Pareho kayong dalawa! Pareho kayong magulo! Ikaw, Michael, nasa'yo na ako pero iniwan mo ako. Sinaktan mo ako. At ikaw naman, Danilo, ano bang tingin mo sa akin, ha? Parang isang sirang bagay na kailangan mong ayusin? Isang laruan na pagkatapos paglaruan ng isa, kukunin mo tapos sa'yo na? Pagmamay-ari mo na ako, ganon, ha? Kung ganyan lang din naman kayong dalawa, parehas na lang kayong umalis sa buhay ko. Oh, pampagaan ng pakiramdam. Seryoso ka ba? Akala ko ba ayaw mo yung umiinom ako? Ngayon lang naman. Tabi nga yan. Tabi tayo. Nag-uusap na kami ni Diana. Sabi niya, lumayo na daw tayong dalawa. Ayaw na raw niyang i-involve yung sarili niya sa ating dalawa. Ay, yan din yung chat niya sa akin kanina eh. Oh, akala ko ba mahal mo? Ba't hindi mo ipaglaban? Ba't ikaw? Akala ko ba mahal mo rin? Wala na akong nagawa kundi sundin yung mga gusto niya. Mukha rin naman siyang desidido na lumayo kaya yaan ko na lang. Ay, hindi ko inakala na sa loob ng ilang minuto dahil sa pagmamahal hindi tayo nagturingan na magkapatid. Akala ko kasi talaga, solid tayong dalawa eh. Nagsabi nga tayo sa isa't isa na hindi tayo magmamahal ng isang babae, di ba? Na kapag nagustuhan nung isa, parehas na lang lalayuan. Parehas natin kakalimutan. Pero ako tong kuya, ako tong hindi nakapansin. Kasalanan ko rin naman eh. Hindi ako sa iyo nagsabi ng 2 beses. Malamang sa malamang talaga, wala kang alam kasi wala naman akong sinasabi. Sorry na. Kaya nga rito. Ako ba? Ayos lang yun. Okay lang. Pero sana sa susunod, mas maging open tayo para hindi na maulit yung ganito. Hindi ka nasasaktan ng palihim at para maging aware din ako na nasasaktan ka na. Danilo, magkapatid tayo. Solid tayong dalawa, di ba? Kalimutan na natin yon. Siguro ngayon, mas pahalagahan natin yung pagiging magkapatid. Kasi tulad ng palaging sinasabi ni Papa, nasa bandang huli, tayong dalawa rin naman yung magiging magkakampi. At kung sa iisang babae, magkakasiraan tayo, paano na lang tayo? Kaya siguro mas okay na rin to. Parehas tayong nalayuan ng taong mahal natin kasi wala eh. Sabay nating minahal eh. Dek, kung gusto mong makipagbalikin kay Diana, kuya, gawin mo lang. Alam, matanggap ko na rin naman eh. Talo ako una pa lang. Hindi. Di na. Ayaw na rin naman niya sa akin kaya
Wala na akong magagawa doon. Tsaka mas importante ang pamilya kaysa sa ibang bagay. Sabi nga nila, di ba? Blood is thicker than water. Kaya mas pipiliin ko na lang na maging kapatid mo kaysa naman maging karibal ko. Sa huli, walang pinili si Diana sa amin ni Kuya Michael. Pareho mang nasaktan, pero pinili din namin ni Kuya ang pagiging magkapatid namin. Oo, nagmahal kami ng iisang babae, pero pareho naman kaming naging sawi. Sa ngayon, may bago ng girlfriend si Kuya. Habang ako, heto, single pa rin pero masaya. At sana, kahit simple lang tong kwento ko, ay nakapagbigay pa rin ito ng aral sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa magkakapatid tulad namin ni Kuya Michael. Hanggang dito na lamang. Danilo. Solid brother talaga itong si Danilo at si Michael. Dahil bagamat nag-away sila ng dahil sa iisang babae, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagiging magkapatid. Diba? At saludo tayo para kay Diana. Dahil hindi siya pumili doon sa dalawang magkapatid. Bagkus, alam mo yun, lumayo na lamang siya. Kasi syempre, ang masisira mo dyan ay yung samahan nilang magkapatid. Kaya ang ginawa po ni Idol Diana, wala siyang pinili kahit isa sa kanila. Kasi nung mga panahon na nagtapat na si Danilo, naging magulo na rin yung utak ni Diana that time. Kasi syempre, kung tatanggapin niya si Michael, masasaktan yung isa. At kung tatanggapin niya naman si Danilo, for sure, maraming sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanilang pag-iibigan. At the same time, parang hindi nila binigyan ng respeto ang kapatid ni Danilo, na si Michael, na kung saan ay ex-boyfriend niya. Kaya, alam mo, talagang sumasaludo kami sa ginawa mo, Idol Diana, dahil kung iba yan, sigurado pipili yan ng isa, di ba? Oo, sasabihin pa niyan, ay nako, long hair ako nito kasi pinag-aawayan ako ng magkapatid. Pero dahil nga siguro, matinong babae itong si Diana, may moral values, idol, talagang wala siyang pinili ni isa. Kasi kung ako din naman ang tatanungin ninyo, kunyari may dalawang babae na magkapatid, tas pinag-aawayan ako. Abay, hindi ako, alam mo yun, wala akong, liligawan na isa sa kanila. Totoo yun. Nako, maniwala kayo. Mahirap kasi yan Kasi dalawang kapatid yung pagsasabungin mo, idol. Di mas mabuti na lamang na, alam mo yun, magkaroon ng ibang karelasyon na kung saan ay hindi komplikado. O kahit pa sabihin natin na mahal mo, magiging magiging miserable ang buhay mo dyan. Lalo na kung sakali man, di ba, na mag-level up yung relationship ninyo, idol, magpakasal kayo. O paano kapag mga family gatherings? Nako, sigurado, pagtitinginan kayo ng mga tao. Kahit nasabihin natin na wala na tayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pero syempre, di ba, isipin pa rin natin, parang awkward tignan, di ba? Lalo na kapag magkikita-kita kayo. Tapos, syempre, di ba? O kapatid niya, yung ex mo. O, anong mangyayari ngayon? Magkakaroon ng awkwardness, ilangan, idol. At the same time, possible na hindi na mag-usap yung dalawang magkapatid. And siguro, ayaw mangyari yun ni Diana. Kaya naman wala talaga siyang pinili. Which is a good thing.